hirap ng buhay natin dito sa sa Pilipinas, no? Pero mo meron tayong naging presidente pero gustong gustong nag-iisang tao presidente natin, gustong ipagtanggol ang lahat ng Pilipino. Gustong ipagtanggol ang Pilipinas, 'di ba? Para sa ikabubuti ng Pilipinas. Pero daming daming ayaw, no? So matutuwa ka ba na ikaw, no? So hindi naman tao tayong gobyerno, wala naman tayong bodyguard, no? Yung minsan nagtatrabaho tayo tapos iiwanan natin yung asawa, yung anak natin, no, yung pamilya natin. So ikaw, as a lalaki, as a nagtatrabaho, alam mo sa sarili mo na kaya mong depensahan yung sarili mo kasi mabuti yung ginagawa mo, no? Tapos, yun nga, katulad ng sinabi ko, iiwanan mo yung pamilya mo, anak mo, babae. Siyempre, asawa mo, babae. Tapos, merong mga saliwa yung takbo ng utak nila, no? Yung gusto nila, yung mabilis na pera, magnakaw, gumawa ng mabilis na pera, mabilis na pamaraan para magkapera sila, para may pambili sila ng droga. Pero, ipinagtatanggol pa sila, shit, pinagtatanggol pa sila, di ba? So katulad sa ikaw nagtatrabaho ka tapos naiwanan mo sa pamilya mo. So mag-aalala ka eh. Naiwanan mo yung pamilya mo na inaalala mo, ikaw habang nasa trabaho, na mga merong mga tao na hindi maganda ang takbo ng isip na gumagawa or gagawa ng kabulastugan or ng katarantaduhan or ng masama, sige, ng masama para lang dun sa gusto nila na droga. Pero ipinagtatanggol nyo pa. Shit, yung nag-iisa nating presidente na iniisip kung paano ililigtas ang kasalukuyan para sa magandang kinabukasan ng kabataan ng 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 kinabukasan ng buong Pilipinas, hindi lang sa sarili niya, pero inaayawan nyo, di ba? So sino kayo, di ba? So ngayon, ang gulo ng Pilipinas, mahal ang mga bilihin, hirap ang buhay, hirap ang takbo ng buhay. Tapos may nagsasabi pa na magtrabaho ka kasi ano uh, huwag kang umasa sa gobyerno, putang ina, shit. Huwag kang umasa sa gobyerno. Yung gobyerno, pinapasahod ka nang hindi sasapat doon para sa ipapakain mo sa pamilya mo. Tapos, matatanggap mo ba yun? Pinapasahod ka nang hindi sasapat para sa ipapakain mo doon sa pamilya mo dahil sa taas ng mga bilihin. Walang gumagawa ng hakbang para sa sapat na pangangailangan ng mga Pilipino. As a vlogger, siguro ito na yung way ko para ikalat o magkaisa para para mapabuti yung takbo ng buhay natin dito sa Pilipinas. Mag-isip-isip ho kayo. Mag-isip kayo kung kung dun sa takbo ng buhay nyo as a middle, hindi ako mayaman eh, hindi ako mahirap. Mag-isip kayo dun sa takbo ng buhay nyo as a eksaktong mamamayan ng Pilipino kung paano natin mapapaganda ang takbo ng Pilipinas doon sa pauupuin natin na magiging leader, magiging presidente, magiging tagapamahala na magiging maganda ang takbo ng mamamayan ng bawat Pilipino. Yun lang.